Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, At sa inyong mga kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, ng Diyos
sa Diyos sa manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng mga aral. Walang kabuluhan, walang halaga ang lahat ng bagay, sinabi ng mga aral. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamumuhunan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay may iwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Anuman ang gawin ng tao ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Anumang gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi, nalalanta at bulaklak ay nalalagas. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin, may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana ay pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Poon, aming kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumikat-kita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y natatago sa Diyos. Kasama ni Kristo, si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makahahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalonya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa. Yamang hinumbad na ninyo ang dating pagkatao, pati na mga gawa nito, at nagbihis na ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala ng pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at di tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba ang lahat, at siya'y sumasa lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ng aking mana. Sumugot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom at tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukurin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking anit ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay, kaya't mamamahinga lang ako, kakain, iinom, at magsasaya.
Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. Palakpakan natin ng Panginoon sa tanghaling ito. Sabihin nga po ninyo, "Thank God, I am blessed." Mas malakas. Tignan mo yung katabi mo, sabi mo sa katabi mo, "Thank God you are blessed." Mas malakas. Sabihin natin ng malakas, "Thank God we are blessed." Pinakamalakas. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin siya. Taas ang kamay ng mga may dalang pera ngayong araw na ito. Taas ang kamay. O ba tayo yung tumaas? Taas ang kamay. Yeah. Alam ninyo, ang pera ay hindi masama. Amen? Eh sapagkat pagpupunta ho kayo ng palengke, anong ipambabayad din nyo? Thank you. Ba hindi gayon? Pag kayo sasakay din sa may Quezon Ave, aba, hindi mo sasabihin sa driver, "Thank you." Hindi. Kailangan mong ng pera para magbayad. Di ba ga? Pag ikaw pupunta sa butik at bibili ka ng gamot, hindi mo pwedeng sabihin thank you. Hindi. Kailangan natin ng pera pambayad sa ating mga gamot. Ay sino ho dito ang merong mga bahay, taas ang kamay? Ari-arian, taas ang kamay. Mga bahay, ari-arian, taas ang kamay. Sasakyan, di ko kukunin, meron ako, taas ang kamay. Yeah. Eh, hindi masama yan. Bakit? Yang suot ho ninyong damit, ari-arian natin yan. Yang suot nyong relo, ari-arian yan. Yang bahay ninyo, ari-arian nyo yan. No? Yang kotse ninyo, yaman nyo yan. Yung mga lupa ninyo, yaman yan. Hindi masama yan. Pero kailan nagiging masama ang pera, ari-arian at yaman? Kapag hindi na tayo nakukontento. Yung meron ka na, kukuha ka pa. Hindi ka makontento. Amen? Halimbawa, meron ka ng isang kotse, bibili ka pa ng 3, aanin mo naman yan. Di ba ga? O sapat naman ang pera mo, pero gusto mo pa ng mas marami, aanin mo naman yan. Di ba? Kasi ito ang paalaala ni Jesus sa ating mabuting balita, na mag-impok tayo ng kayamanang makalangit, hindi yung makadaigdig o makamundong yaman. Bakit? Kasi lahat ng ito iiwan natin. Amen? Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Yan. Yan po ang pinaka-extinct na nilalang ng Diyos. Na kapag yung katabi mo nawala, wala na yan. No? At ay sinasabihin ng Panginoon, wag na kung ano ang meron kang maging kontento tayo. No? Wag nang lalabis, wag nang kukulang. No? Sapagkat nabigyan ng talinghaga ang Panginoon. Bakit? Aba, merong isang may-ari ng bukirin, nag-ani ng madami. Anong sabi niya? Sisirain ko to. Yung kamalig na yan, bakit? Ilalagay ko lahat ng aking ani. At ako'y magsasaya, ako'y magiinom, kakain. Sapagkat hindi ako magkukulang, anong sabi ng Diyos? Mamamatay ka ngayong gabi. Saan pupunta ang yaman mo? Napakaganda ng pinapaalaala ng Panginoong Hesus. Una, huwag masyadong yumakap sa kayamanan, ari-arian, at pera ng mundo. Amen? Tandaan nyo, ang pera, mabuting alipin yan. Tandaan nyo to ha? Ang pera mabuting alipin, ngunit masamang Panginoon. Masamang amo ang pera. No? Kaya, as tayo pinapaalalahanan, gamitin natin sa tama ang pera. No? Kasi kapag yan ay minahal natin, anong sabi sa Biblia? No? The love of money is the root of all evil.
Oh, yung ari-arian, kailangan natin yan. Pero, pinapaalalahanan tayo, yung sapat lang. Baka naman kasi napakarami mo ng ari-arian, pag namatay ka, pag away-awayan lang yan ng pamilya, kamag-anak, o kung sino mang Poncio Pilato yan. Amen? Napakaganda ng sinabi ng unang pagbasa mula sa aklat ng mga ngaral. Anong sabi? Walang kabuluhan ng lahat ng yan. Bakit? Sapagkat lahat ay lilipas. Lahat ay papanaw. Walang matitira sa mundong ito. Lahat ay lilipas. Totoo nga naman. No? Lahat ay lilipas. Kaya tayo pinapaalalahanan ng unang pagbasa kung ang lahat ng ito na nasa mundo ay lilipas, ay anong panghahawakan natin? Bay hindi sino? Sinong panghahawakan natin? Ang Diyos. Sapagkat mawala man ang lahat ng bagay sa mundong ito, ang Diyos hindi mawawala. Amen? Kaya makontento tayo kung anong meron tayo. Diba? Makontento tayo. Bakit? Aba, ipagkikibagay namatay. Dadalhin mo ba yung pera sa iyong kabaong? Amen? Sapagkat ngayon sa ating panahon ngayon, mamili ka kung ikay namatay. Sa kahon o sa garapon, mamili ka lang doon. No? At pag ikay nilagay sa kahon o sa garapon, hindi mo malalagay lahat ng yan. Kasi pinapaalalahanan ng mga ngaral, kung ano ang yaman na meron tayo, gamitin natin sa tama. Gamitin natin ito para saan? Para sa ikadarakila ng Diyos. Amen? Sapagkat yan ang paalanan ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas, isipin ninyo ang mga makalangit na bagay. Bakit? Sapagkat ang mundong ito, hindi ito ang ating tunay na tahanan. Ang tunay na tahanan ko at tahanan natin ay walang iba kundi ang langit. Amen? Amen? Kung ang tahanan natin ay langit, pues lagi tayong pinapaalalahanan ni San Pablo, isipin nyo, pupunta tayo sa langit. At pagpunta mo sa langit, anong dadalhin mo? Yang bag mo? Yang relo mo? Yang makeup mo? Hindi. Ang dadalhin natin, pagpasok natin sa kaharian ng langit, ay ang puso at kaluluwa natin. Kaya nga hinahamon tayo sa mabuting balita pag sumikapan natin na mag-impok ng mga makalangit na kayamanan. Ano ba yung mga makalangit na kayamanan? Kabaitan, kahinahunan, kabutihan, pagpapatawad, pang-uunawa, etc., etc., etc. Lahat ng mabubuti gawin natin. Bakit? Sapagkat pagharap natin sa langit, hindi tayo hahatulan ng Diyos kung tayo ay mayaman. Hindi rin tayo hahatulan ng Diyos kung ilan ang business establishments natin. Hindi rin tayo hahatulan kung gaano kadami ang lupa natin. Kahit ang mga degrees mo na nakadisplay sa iyong bahay, hindi yan. Sapagkat pagharap natin sa Panginoon, hahatulan tayo ng Panginoon ayon sa ating pamumuhay sa mundong ibabaw na ito. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tulog na naman yan. Tingnan niyo yung katabi niyo. Sabi sa katabi mo, kaibigan. Ulit, di nakikinig. Ulit. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, kaibigan. Magpakabait ka na. Magpakabuti ka na. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa tanghaling ito. Sapagkat yan ang pagkakatandaan natin, no? Yang mga makalangit na kayamanan, yan ang maghahatid sa atin sa ating tunay na kaligtasan. Yang makalangit na kayamanang iyan ang maghahatid sa atin sa tunay na tahanan. At ano yung tunay na tahanan natin? Walang iba kundi ang langit. At ano ang langit? Ang makapiling natin ng Diyos, ng magpasawalang hanggan. Amen?
Kaya nga sa ating pagpapatuloy ng ating banal na misa ngayong linggong ito, una, huwag nating kakalimutan, no? Yang mga ari-arian natin, yaman ko, yaman nyo, yung mga dala-dala nating pera, yan ay kinakailangan sa mundong ibabaw na ito. Kaya yan ating pinag-iingatan. Pero may paalaala, ano yun? Huwag kang masyadong kakapit sa pera, ari-arian o yaman. Bakit? Hindi natin yan madadala sa langit at higit sa lahat yan pa ang magiging dahilan para tayo ay mapalayo sa Diyos. Kaya tinuturuan tayo, maging kontento tayo kung anong meron tayo. Huwag nang maghangad ng ganyan-ganyan. Kung ano ang binigay ng Diyos, magpasalamat tayo. Bakit? Sapagkat ang pangako ng Diyos, hindi tayo magkukulang. Amen? And my God shall supply everything that I need. At ikatlo, hinahamon tayo ng ating mga pagbasa, lalo tigit ng ating mabuting balita. Tayo ay mag-impok ng mga makalangit na kayamanan. Hindi mga material, kundi tamang pag-iisip, tamang pag-uugali, at tamang paggawa. Sapagkat pagharap natin sa poong may kapal, pagharap natin kay Jesus Nazareno, iyan ang ihahatol niya sa atin kung papaano tayo namuhay dito sa daigdig na ito. Hindi kung gaano tayo kayaman, hindi kung gaano kadami natapos, hindi kung gaano kadami ang lupang nakuha mo, kundi ang ihahatol sa atin ng Diyos ay kung papaano tayo namuhay ng maayos, mabuti, banal, mapangunawa, mapagkalinga, mapagpatawad dito sa mundong ibabaw. Hari nawa, yan ang babaonin natin sa ating pagdiriwang ng ating banal na misa. At nawa sa paglabas natin mamaya sa ating mga simbahan, ibahagi natin ito sa ating pamilya, kaibigan, at lahat ng tao na ating makakasalamuha. Amen? 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 Pagpalain kayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Na may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang makapupuno sa aming kakulangan at pagnanais sa buhay. Dumadalangin kami sa iyo upang mapuspos mo kami ng iyong walang hanggang biyaya at pagmamahal. Buong kababaan kaming nakikiusap, Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, patuloy nawang magpadala ng mabubuting manggagawa para sa iyong simbahan na siyang mangangalaga sa iyong mga tupa laban sa kasamaan, kasakiman, at iba pang makamundong asal. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, pukawin mo ang mga puso ng bawat namumuno ng mga bansa upang maiangat ang buhay ng bawat nangailangan, lalong-lalo na ang mga walang kakayahan at pagkakataong umahon mula sa kanilang kahirapan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, palakasin mo nawa ang loob ng bawat taong nagnanais na maglingkod bilang pari,
madre, relihiyoso, relihiyosa, katekista o laikong leader ng simbahan, manalangin tayo. Diyos Ama, tinggin mo ang iyong simbahan. Ama, mapagtantunawa ng mga sakim at ganid sa luho ng mundong ito, na ang tunay na kayamanang hindi mananakaw, maglalaho at mapapawi, ay matatamasa lamang sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Diyos Ama, tinggin mo ang iyong simbahan. Ama, salubungin mong may galak ang mga kapatid naming pumanaw, lalong-lalo na yung mga taus-pusong naglingkod at tumulong sa kanilang kapwa sa abot ng kanilang kakayahan. Manalangin tayo. Diyos Ama, tinggin mo ang iyong simbahan. Ama, makita nawa namin ang iyong kaharian bilang natatanging kayamanan na hindi kailanman kukupas. Gawin mo kaming malugod sa pagtanggap sa iyong buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awang gawin mong banal, ang mga alay naming iyon sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod, upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang, may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa namangyan na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
silihod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang na namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghem mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsala mo sa banal na pakikinabang, ay iyong tumangan sa ginagawa namin sa araw-araw, upang kaming hindi mo pinagkakaitan ng pagsubaybay, ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan, sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa mga kamay ko ang mga ulo, labas ang mga pababasbasan. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang umaloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva nuestro Padre Jesus Nazareno!